Magandang araw po sa lahat. Doon po sa lahat ng nagtatanong about kay Nanay Isenta, kay Nanay Rowena. Tungkol po sa pagpapauwi ay yun po, ang masasabi ko lang po, wala po sa aking desisyon ang pagpapauwi doon sa mag-ina. Desisyon po nilang mag-ina yun. At kahapon rin po nung pagkatawag-tawag ni Sir Marcos sa akin, nag-message po si Sir Marcos, ay agad po akong gumawa din ng aksyon at nakiusap po ako sa barangay official ng kanilang barangay sa Barangay Aluyon ang napuntahan at kakausapin ko, at yun po kinausap ko po si Ate Rowena at dumating nga po doon sila. Ang pamasahe po nila na ibinigay, ang pamasahe po nila ay galing po doon sa kanyang anak, sa anak po ni Ate Rowena. At doon po, kasi po ulit-ulit lang din po, si Tatay Doro po ay hindi, alam naman natin po, hindi nakakapaglakad kung saan. Yung pong 3 yero na sinasabi po na ibinenta, hindi po yun ibinenta, at yun po ay nakahabilin kay na Ma'am Sheila. At yung asawa po ni Ma'am Sheila na malapit lang din po doon kana nanaisin, ay nag-message po sa akin na nakahabilin po sa kanila yung mga gamit. Yun po, paalaala po, wala po akong karapatang magdesisyon kung anong desisyon nila. Ako po ay tumulong lang din po para po sila ay mapagtagpo. At yun po, binanggit po naman ni Rowena na uuwi din ang kanilang nanay at para nga balikan si Tatay Doro. At yun din po, dapat ay kasama, pero kulang po yung pamasahe nila. Doon po, sana po naliwanagan na yung mga nagtatanong, dahil po wala din po ako sa Bordeyos at alam po naman yun, sinasabi po naman sa vlog ni Sir Marcos, hindi po ako iisa lang ang gawain. Ako po yung naglaan din ng panahon para po sila mapagtagpo. Kaya yun po sa mga ganyan pagkakataon, pinakuusapan ko na rin po at na sila ay umuwi. Yun din po, medyo yun po sa part ko lang din na yung sa loobin ko lang din po bilang isang sa human rights po na nakikisa na yung sa karapatan tao ay masyado pong nababas si Ate Rowena. At yun po, kasi po hindi niyo naunawaan din yung kalagayan nila. Tapos yung sa tagal-tagal din po ng panahon na hindi pagkikita nung mag-ina ay ganun po ka-excite posible yung nararamdaman po ni Rowena. At ako po ay nananawagan din doon sa mga anak po ni Tatay Doro, at mayroon daw po naman mga anak na malapit diyan, sabi rin po nung asawa ni Ate Sheila, ay sana po naman ay bisitahin niyo si Tatay Doro. At binibisita rin po nila nung asawa ni Ate Sheila si Tatay Doro, at tuloy-tuloy din po naman ang pagbisita nila Sir Marcos kay Tatay Doro. Huli po, yung pong desisyon para po sa pag-uwi ni Nanay Isen ay wala po sa akin. Yan po ay binanggit ko na, pinakiusap ko po kahapon din po na sana ibalik si Nanay Isen. Sabi niya pong katagalan, 5 araw lang. At yun po, binanggit ko rin kung saan kukuha ng pamasahe, bahala na daw po sila. At yun po, nabanggit nila na kung tutulong sila sa Sir Marcos ay okay. Kung hindi po naman ay wala din po naman tayo magagawa. At yun din po, ako din po naman, wala din po akong magagawa. Kaya yun po, sana po igalang lang din natin yung desisyon. At yun po, sa pasensya po doon sa nakikita ko pong nangyayari na nababas si Rowena, pero hindi po natin alam din kung ano yung kalagayan nila. At alam din po naman natin yung kalagayan ni Tatay Doro na ganun niya, mahina na. Tapos pinag-usapan po yun, sila po yung may desisyon. Kaya pasensya po. Ako humihingi ng pasensya dahil yung po sa part ko, na-stress din po ako. Na-stress ako kung akala po ninyo hindi lang. Na-stress po ako sa ganung mga pangyayari.
Dahil po, yun sa part ninyo, doon sa mga hindi po, doon sa mga nagtatanong, talagang babanatan po ninyo babanatan. Pero yung sa part ko din po na pauwiin, parang napipressure din po ako. Pressure po ako. At doon sa nangyayari ngayon, napipressure po ako. Dahil sa mga tanong na ganito, bakit ganito, hindi ko rin po alam. At doon po, nakilala ko po si Ate Rowena, ay almost how many years, at hindi kilala ko lang po na as in nakilala lang, pero yung as in yung ugali hindi po. At sila po nung nakilala ko ay nagtuturo po ako sa mga katutubong dumagat. Kaya po nakikiusap po ako, sana po igalang din yung desisyon ng mag-ina, at yun po pinapaalam, sinasabi po naman nila ni Rowena na ibabalik si Nanay Isen. At ganun po talaga mag-asawa. Hayaan po natin magdesisyon sila, at yun po pinapaalam ko sa inyo, sinasabi babalik. At nag-usap din po kami ni Sir Marcos na posibleng hindi natulungan si Nanay Isen. At yun po ay karapatan din po nila. Dahil nga mayroong mga nilabag. Wala na po silang karapatan, kahit yun po sinabi nila na hindi na nila tutulungan. At yun po, wala po akong magagawa, at wala din magagawa yung kanyang tinulungan. Dahil po, desisyon na po nila yun. Pasensya. At salamat po muli sa lahat ng supporters na kay Sir Marcos, kanyang asawa, at gayon din po kay Kuya Rans. Ako po ay napipressure po talaga ako. Lalo higit po sunod-sunod din po ang aking mga interview, ang mga interview ko sa iba't ibang ahensya din ng pamahalaan, tapos nadagdagan pa ng ganyan. Pressure po ako. Kaya po ipagpaumanhin po ninyo, yung iba hindi ko po nasasagot, yung iba rin ay nasagot ko po. At yun din, sana po igalang din ninyo ang desisyon ko. At ako po, lagi po sinasabi, hindi po ako nasuldo sa pagbablog, hindi po ako nasuldo sa usapin ng kung ano man. Ako po ay tinutulungan lang din ng aking mga kaibigan. Pasensya po sa lahat, at sana po'y maunawaan ninyo.